Sa isang maliit at lumang bahay sa dulo ng eskinita sa Laguna, tahimik na namumuhay si Lola Virgie. Kasama ang dalawa niyang apo na sina Martin at Kate. Gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ang kanilang tahanan. Kapag umuulan, kailangan pang maglagay ng mga balde sa sahig dahil sa tulo ng bubong. Ngunit sa kabila ng hirap, pilit pa ring binubuhay ni Lola Virgie ang munting pamilyang naiwan sa kanya. Tuwing madaling araw, gigising si Lola Virgie upang magluto ng bibingka na kanyang ititinda sa palengke. Kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay dahil sa katandaan, hindi siya kailanman nagreklamo. "La, ako na po dyan," sabi ni Kate habang inaayos ang mga nilutong bibingka sa bilao. Ngumiti si Lola Virgie. "Hindi bali na po. Kaya ko pa." Tahimik namang nakaupo si Martin sa gilid ng bintana habang nakatingin sa lumang cellphone niyang matagal nang walang load. Halatang mabigat ang kanyang iniisip. "May tatawag ba sa'yo para sa trabaho?" tanong ni Kate. Napabuntong hininga si Martin. "Ewan ko ba? Parang kahit na anong apply ko, wala namang tumatanggap sa akin." Hindi sumagot si Lola Virgie. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ng isang lumang orasan na nakabalot sa kupas na puting panyo. Maingat niya yung inilagay sa kanyang bag bago tumayo. Napansin niya ni Martin. "La, bakit ba lagi mong dala yung sirang orasan na yan?" Natatawang tanong niya. "Mukhang antik na basura na yan eh." Agad na natahimik si Kate. Kitang-kita niya ang biglaang paglabo ng mga mata ni Lola Virgie. Ngunit gaya ng dati, ngumiti lamang ito ng pilit. "Sadyang importante lang talaga ito sa akin," mahina niyang sagot. Napailing si Martin. "Ano kaya kung ibenta mo yan? Baka may pambili pa tayo ng pagkain." Hindi na sumagot si Lola Virgie. Tahimik na lamang siyang lumabas ng bahay habang maigpit na yakap ang kanyang bag. Habang naglalakad siya sa makipot na kalsada, tila may dalang bigat ang bawat hakbang niya. At sa bawat tiktak ng lumang orasan, may alaala siyang pilit na binabalikan. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Nawala na naman sila ng kuryente. Sa dilim ng bahay, tanging kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Habang natutulog sina Martin at Kate, gising pa rin si Lola Virgie sa kanyang lumang tumba-tumba. Dahan-dahan niyang inilabas ang lumang orasan mula sa panyo. Mahina itong tumitiktak. Parang buhay pa. Pinunasan niya ito gamit ang nanginginig niyang kamay. At maya-maya, tumulo ang kanyang luha. "Bakit ang tagal mong bumalik?" mahina niyang bulong. Hindi niya namalayang gising pa pala si Kate. Mula sa pintuan ng kwarto, tahimik siyang nakatingin sa kanyang lola. Ngayon lang niya nakita ang ganoong lungkot sa mukha nito. Parang may malalim na sugat na matagal nang hindi naghihilom. Kinabukasan, habang naglilinis si Kate ng mesa, napansin niya ang lumang panyo na naiwan ni Lola Virgie. May maliit na tahiyon sa gilid na tila may tinatagong sikreto. "Kuya," tawag niya kay Martin. "Ano na naman?" "Pakiramdam ko, may kwento sa likod ng orasan ni Lola." Napatingin si Martin sa lumang bag ng kanilang lola. At sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi lang basta lumang gamit ang orasan na yon, kung hindi isang alaalang pilit na kumakapit sa nakaraan. Mag-iisang linggo nang palaisipan kay Kate ang lumang orasan ni Lola Virgie. Habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang kakaibang pag-iingat dito ng kanyang lola. Kahit saan pumunta, dala-dala nito iyon na para bang pinakamahalagang bagay sa kanyang mundo. Isang hapon, habang nagtitinda sila ng bibingka sa palengke, napansin ni Kate ang matandang lalaki na matagal na nakatingin kay Lola Virgie. "Virgie, ikaw ba yan?"
Unti-unting napalingon si Lola Virgie. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking iyon. Romy? Halatang matagal na silang hindi nagkikita. Abay, buhay ka pa pala. Pilit na biro ng lalaki. Ngunit hindi ngumiti si Lola Virgie. Anong kailangan mo? Napansin ni Kate ang pagbabago ng boses ng kanyang lola. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Napakamot sa ulo ang lalaki. Nabalitaan ko lang. Kasama mo na raw ang mga apo mo. Tahimik lamang si Lola Virgie habang hawak-hawak ang bag na may lamang orasan. Matagal na yon. Malamig niyang sagot. Maya-maya, umalis rin ang lalaki. Ngunit naiwan ang pagtataka ni Kate. La, sino po siya? Hindi kaagad sumagot si Lola Virgie. Tila naglalakbay ang isip niya sa nakaraan. Isang dating kaibigan. Paikli niyang sagot. Pero ramdam ni Kate na higit pa roon ang kwento. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang ulan. Habang nagkakape si Lola Virgie doon sa kanilang kusina, tahimik na lumapit si Kate. La, pwede po ba akong magtanong? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Bakit parang seryoso ata yan? Bakit po importante sa inyo ang orasan? Biglang natahimik ang buong bahay. Tanging tunog lamang ng ulan at mahinang tiktak ng orasan ang maririnig. Dahan-dahang naupo si Lola Virgie at sa unang pagkakataon ay nagkwento siya. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Mahina niyang panimula. Noon daw ay bata pa si Lola Virgie. Nang makilala niya ang isang lalaking pinangakuan siya ng magandang buhay. Maagang nabuntis si Lola Virgie at naniwalang bubuo sila ng masayang pamilya. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang iniwan. Hindi man lamang siya nagpaalam. Umiiyak niyang sabi. Mag-isang itinaguyod ni Lola Virgie ang kanyang anak na si Daniel. Namasukan siya bilang labandera, tintera, at minsan ay tagalinis ng bahay para lamang may pakain. Kahit gutom ako, basta't nakakain ng anak ko ay masaya na ako. Tahimik na nakikinig si Kate habang pinipigilan ang kanyang luha. Lumaki si Daniel na mabuting bata. Pagpapatuloy ni Lola Virgie. Siya lang ang naging dahilan kaya kinaya kong mabuhay. Isang araw noon, umuwi si Daniel galing Maynila. Dala ang isang maliit na kahon. Nay, para po sa'yo. Nakangiting sabi ng kanyang anak. Pagbukas ni Lola Virgie, isang lumang orasan ang laman. Kapag yumaman po ako, hindi na po kayo magtatrabaho, sabi ni Daniel noon. Napangiti si Lola Virgie habang inaalala ang kanyang anak. Pero hindi nangyari yon. Biglang napahawak siya sa orasan. Dahil isang araw, hindi na siya umuwi. Nanlaki ang mga mata ni Kate. Ano pong nangyari? Napapikit si Lola Virgie habang unti-unting pumapatak ang kanyang luha. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Parang sinaksak ang puso ni Kate sa sakit na narinig. Kaya pala gabi-gabing umiiyak ang kanyang lola habang hawak ang orasan. Hindi pala yun simpleng alaala lamang, kung hindi huling bagay na naiwan ng isang anak na matagal nang hinihintay na makabalik. Mula nang marinig ni Kate ang kwento ni Lola Virgie patungkol kay Daniel, mas lalo niyang naintindihan kung bakit napakahalaga ng lumang orasan para rito. Ngunit habang unti-unting nabubuksan ang sugat ng nakaraan, mas lalo lamang bumibigat ang problema nilang pamilya sa kasalukuyan. Lumipas ang mga araw na halos walang benta ang bibingka ni Lola Virgie. Dumagdag pa ang sunod-sunod na bayarin sa kuryente at tubig. Madalas, tuyo na lamang na sardinas at kanin ang kanilang kinakain. Isang umaga, umuwi si Martin mula sa job interview. Nabagsak ang balikat. Wala na naman, mahinang sabi niya
habang inihagis ang envelope sa mesa. Bakit? Tanong ni Kate. Kulang daw ang experience. Napaupo si Martin at napahawak sa ulo. Paano ako magkaka-experience kung walang tumatanggap sa akin? Tahimik lamang si Lola Virgie habang nagtitimpla ng kape. Darating rin ang tamang trabaho para sa iyo, Apo. Malumanay niyang sabi. Ngunit tila napuno na si Martin. Kailan pa po, Lola? Sagot niya. Paglubog na po tayo sa utang. Nagulat si Kate sa taas ng boses ng kanyang kuya. Hindi sanay si Lola Virgie na sinasagot siya ng ganoon. Kuya Martin? Saway ni Kate. Ngunit tumayo si Martin. Pagod na ako sa kahirapan. Halos pasigaw niyang sabi. Habang tumatanda tayo, lalo tayong nahihirapan. Natahimik ang buong bahay. Kitang-kita ni Kate ang sakit sa mukha ni Lola Virgie. Maya-maya may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Virgie, maniningil na kami ng renta. Nagkatinginan silang tatlo. Dahan-dahang binuksan ni Lola Virgie ang pinto. Naroon ang may-ari ng inuupahan nilang bahay. 3 buwan na kayong delayed. Mataray nitong sabi. Kapag hindi kayo nakabayad ngayong linggo, mapipilitan akong paalisin kayo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Martin. Pagkaalis ng naniningil, napaupo siya sa sahig habang mariing nakakuyom ang kamao. Wala na talaga tayong pag-asa. Tahimik na lumapit si Kate at hinawakan ng balikat ng kanyang kuya. Ngunit maya-maya, napatingin si Martin sa bag ni Lola Virgie at muli niyang nakita ang lumang orasan. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip. Maingat niyang panimula. Paano kaya kung isang lamo na natin yung orasan mo? Baka merong halaga yan. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang napatingin si Lola Virgie kay Martin. Nako, hindi pwede, Apo. Pero hindi pwede. Mas madiin niyang ulit. Isang lumang orasan lang naman yan, sagot ni Martin. Mas importante naman sigurong may makain tayo. Biglang tumayo si Lola Virgie. Sa unang pagkakataon, nakita ni Martin ang galit sa kanyang lola. Hindi mo naiintindihan. Nanginginig nitong sabi. Ginagamit mo na lang yung dahilan para kumapit sa nakaraan. Kuya Martin, sigaw ni Kate. Ngunit huli na. Maigpit na niyakap ni Lola Virgie ang kanyang bag. Ang orasan na to, umiiyak niyang sabi. Ito na lang ang natitirang alaala ng anak ko. Tahimik na napayuko si Martin. Ngunit dala ng galit at desperasyon, lumabas siya ng bahay kahit malakas ang ulan. Kuya, habol ni Kate. Hindi na siya nilingon ni Martin. Sa gitna ng madilim na gabi, mag-isang naglakad si Martin habang punong-puno ng sama ng loob ang kanyang dibdib. Habang nasa loob ng bahay, tahimik namang umiiyak si Lola Virgie habang hawak ang lumang orasan na tila natatakot na mawala muli ang natitira niyang alaala. At doon unang naisip ni Kate na minsan, ang pinakamabigat na dala ng tao ay hindi kahirapan, kung hindi ang sakit na pilit niyang itinatago sa loob ng mahabang panahon. 2 araw nang hindi halos nagsasalita si Martin matapos ang nangyari. Maaga siyang umalis ng bahay upang maghanap ng trabaho at gabi nang umuwi. Madalas pa hindi na siya sumasabay kumain. Ramdam ni Kate ang bigat sa kanilang tahanan. Habang si Lola Virgie naman, tila nang hina pagkatapos ng kanilang pagtatalo. Madalas na itong inuubo at madaling mapagod. Ngunit pilit pa rin itong nagtitinda ng bibingka kahit hirap ng maglakad. Magpahinga naman po kayo. Nag-aalalang sabi ni Kate isang umaga. Ngumiti lamang si Lola Virgie. Kapag nagpahinga ako, sino ang mag-aalaga sa inyo? Lola naman. Ngunit bago pa makasagot si Kate, biglang napahawak si Lola Virgie sa kanyang dibdib. Agad siyang bumagsak sa upuan.
Nagpanik si Kate habang nanginginig na tinawag si Martin. Dali-dali nilang dilala si Lola Virgie sa maliit na health center sa barangay. Habang nakahiga ang matanda sa kama, tahimik lamang itong nakatingin sa kisame habang hawak pa rin ang kanyang bag. Makalipas ang ilang oras, kinausap sila ng doktor. Mahina na po ang katawan niya. Seryoso nitong sabi. Kailangan niya ng pahinga at tamang gamot. Tahimik na napayuko si Martin. Ramdam niya ang guilt sa dibdib niya. Pagka-uwi nila ng bahay, natulog kaagad si Lola Virgie dahil sa pagod. Si Kate naman ay nagsimulang maglinis ng mga gamit nito. Habang inaayos niya ang lumang bag ng kanyang lola, muling nakita niya ang kupas na panyo na nakabalot sa orasan. Maingat niya itong hinawakan. Ngunit habang pinupunasan niya ito, may nahulog na maliit at lumang sobre mula sa loob ng tahi ng panyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kuya? Mahina niyang tawag. Lumapit si Martin. Ano yan? Dahan-dahan nilang binuksan ang sobre. May lumang sulat sa loob. Halatang luma na iyon dahil naninilaw na ang papel. Nanginginig ang kamay ni Kate habang binabasa ang nakasulat. Nay, pasensya na po kung kailangan kong umalis. Gusto ko pong subukan ang trabaho sa Maynila para mabigyan ko po kayo ng magandang buhay. Pangako, babalik po ako. Itago niyo po muna itong orasan. Kapag nakita niyo ulit ako, saka niyo po ito ibalik sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Daniel. Tahimik na napaluha si Kate, habang si Martin naman ay parang nawala ng boses. Ngunit may isa pang papel na nakatiklop sa likod ng sulat. Isa itong lumang police report. Nakasulat doon ang pangalan ni Daniel at ang salitang nasawi sa aksidente. Parang biglang gumuho ang mundo ni Martin. Patay na pala siya, mahina niyang sabi. Hindi pala iniwan ni Daniel si Lola Virgie. Hindi pala nito tinalikuran ang kanyang ina. Hindi na lamang talaga siya nakabalik. Napaupo si Martin habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat ng sinabi niya patungkol sa orasan. Lahat ng panlalait, lahat ng galit. Habang hawak ni Kate ang sulat, hindi niya mapigilang umiyak. Ngayon niya lubos na naintindihan. Ang orasan ay hindi lamang alaala. Isa yung pangakong hindi na natupad. Maya-maya, narinig nila ang mahinang boses ni Lola Virgie mula sa kwarto. Daniel! Dali-daling tumakbo si Kate papunta rito. Nakita niyang umiiyak ang kanyang lola habang mahigpit na nakahawak sa kumot. Parang muli nitong binalikan ang sakit ng pagkawala. Tahimik na lumapit si Martin. Lumod siya sa tabi ng higaan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng galit sa buhay, napaiyak siya. La, nanginginig niyang sabi. Patawad po. Dahan-dahang iminulat ni Lola Virgie ang kanyang mga mata. At nang makita niyang hawak ni Martin ang lumang orasan at sulat, naunawaan niyang nalaman na rin nila ang matagal na niyang itinatagong katotohanan. Mula nang mabasa ni Martin at Kate ang sulat ni Daniel, nagbago ang lahat sa loob ng kanilang tahanan. Mas naging tahimik si Martin. Ngunit sa katahimikang iyon, unti-unti ring nabawasan ang bigat na matagal na niyang kinigimkim. Ngayon niya naisip kung gaano kabigat ang pinagdaanan ni Lola Virgie nang mawala ang nag-iisa nitong anak. At sa loob ng maraming taon, mag-isa nitong pasa ng sakit. Isang umaga, nadatnan ni Lola Virgie si Martin na nagwawalis sa labas ng bahay. Apo! Gulat nitong sabi. Ngumiti si Martin. Ako na po muna rito, La. Magpahinga po muna kayo. Hindi kaagad nakasagot si Lola Virgie. Para ngayon lang ulit niya nakita ang dating lambing ng kanyang apo. Habang nag-aalmusal sila, kusa nang nagsalita si Martin. La, mahina niyang panimula. Pasensya na po sa mga nasabi ko noon, ha. Tahimik lamang si Lola Virgie. Hindi ko po alam na ganun pala kasakit ang lahat. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng matanda.
Hindi mo kasalanan, Apo. Sagot niya. Alam kong napapagod ka lang. Umiling si Martin. Pero mali pa rin po ako. Maya-maya tumayo siya at inilabas ang lumang orasan na maingat niyang nilinis. Pangako po, hindi ko na po ito gagalawin. Mahigpit iyong niyakap ni Lola Virgie. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti siya ng totoo. Samantala, nagsikap din si Kate upang makatulong sa kanilang pamilya. Kahit pansamantalang huminto sa pag-aaral, tumutulong siya sa paggawa at pagtitinda ng bibingka. Balang araw makakapagtapos din ako. Sabi niya habang inaayos ang mga paninda. At makakahanap ka rin ng magandang trabaho, Apo. Dagdag ni Lola Virgie. Napangiti si Kate. Basta kayo po muna ni Kuya ang alagaan ko. Lumipas ang mga linggo na mas naging magaan ang samahan nila sa bahay. Kahit mahirap pa rin ang buhay, natuto silang magtulungan. Tuwing gabi, sabay-sabay na silang kumakain habang nagkikwentuhan. Minsan ay ikinikwento ni Lola Virgie ang kabataan ni Daniel. Mahilig mangulit yun. Natatawa niyang sabi. Kapag may gusto ang ama ninyo, hindi titigil hanggat hindi nakakuha. Nakakalungkot lang. Maaga niya tayong iniwan. Mga bata pa kayo nung iniwan niya kayo sa akin. Parang ako pala siya, no Lola? Kapag may gusto, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko nakukuha. Hindi no, mas matigas siguro ang ulo mo. Natatawang sagot ni Kate. At sa simpleng tawanan nilang iyon, parang unti-unting naghilom ang sugat ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang nagtitinda sila sa palengke, may lumapit na lalaki kay Martin. Naghahanap kami ng helper sa talyer. Interesado ka ba? Parang biglang nabuhayan ng pag-asa si Martin. Opo, kahit anong trabaho po ipapasukin ko. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang niyakap si Lola Virgie. La, may trabaho na po ako. Napaluha sa tuwa ang matanda. Ay, salamat naman. Hindi man po malaki ang sweldo, sabi ni Martin. Pero sisimulan ko po ulit. Mahigpit na hinawakan ni Lola Virgie ang kamay ng kanyang apo. Hindi mahalaga kung gaano kalitang simula, sabi niya. Ang importante, marunong kang bumangon. Tahimik na nakatingin si Kate sa kanila habang nakangiti. At sa gitna ng kanilang simpleng bahay na puno pa rin ng tagpi-tagping bubong at lumang gamit, unti-unti namang nabubuong muli ang kanilang pamilya. Dahil minsan, hindi pera ang unang lunas sa kahirapan, kung hindi ang pagmamahal, pangunawa, at pagkakataong magsimulang muli habang may oras pa. Unti-unti nang bumabalik ang sigla ng kanilang tahanan. May malit nang kinikita si Martin sa talyer habang si Kate na may nakakaipon upang makabalik sa pag-aaral sa susunod na semestre. Kahit simple pa rin ang kanilang buhay, mas magaan na ang bawat araw dahil natuto silang magkasama-sama sa bawat pagsubok. Ngunit habang unti-unting gumagaan ang buhay nila, si Lola Virgie naman ay unti-unti ring nanghihina. Madalas itong hingalin kahit nakaupo lang. Hindi na rin niya kayang magtinda sa palengke tulad ng dati. La, sabi ko naman po sa inyo magpahinga kayo, sabi ni Martin habang inaalalayan siyang umupo. Ngumiti lamang ang matanda. Masaya na akong nakikita kayong okay. Ngunit ramdam ni na Martin at Kate na may kakaiba. Parang may oras na unti-unting nauubos. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, muling sumama ang pakaramdam ni Lola Virgie. Nahihirapan na itong huminga. Kuya, bilisan mo. Naiiyak na sigaw ni Kate habang sinusuportahan ang kanilang lola. Dali-dali nila itong dinala sa ospital. Sa loob ng emergency room, tahimik na nakaupo sina Martin at Kate. Pareho silang natatakot. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Kailangan po nating maging matatag. Mahinaon itong sabi. Mahina na po talaga ang katawan niya. Parang tinanggalan ng lakas si Martin. Tahimik siyang napaupo habang pinipigilan ng pagluha.
Hindi pwede. Mahinang bulong niya. Hindi pa. Pagpasok nila sa kwarto ni Lola Virgie, nadatnan nila itong nakahiga habang maigpit pa ring hawak ang lumang orasan na nakabalot sa kupas na panyo. Mahina na ang kanyang boses. Martin, Kate. Lumapit kaagad ang dalawa. Nandito po kami la. Umiiyak na sabi ni Martin. Dahan-dahang hinawakan ni Lola Virgie ang kanilang kamay. Pangako, Hingal niyang sabi. hindi kayo mag-aaway ha? Napayuko si Martin habang umiiyak. Hindi po la. Ngumiti ng mahina ang matanda. Masaya na ako. Kasi kahit papaano, hindi kayo sumuko sa buhay. Tahimik na tumutulo ang luha ni Kate. La, wag po muna kayong aalis. Dahan-dahang iniabot ni Lola Virgie ang lumang orasan kay Martin. Ito na lang ang maiiwan ko. Mahigpit iyong tinanggap ni Martin habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tandaan ninyo, Mahina pang sabi ni Lola Virgie. ang oras, kapag lumipas, hindi na maibabalik pa. Huminto siya sandali upang huminga. Kaya mahalin ninyo ang isa't isa habang nariyan pa. Hindi na napigilan ni Martin ang kanyang iyak. Maraming salamat po la. Salamat po sa lahat. Unti-unting napapikit si Lola Virgie. At sa gitna ng mahinang ulan sa labas ng ospital, biglang huminto ang tiktak ng lumang orasan. Kasabay noon, ang huling hininga ni Lola Virgie. La, Niyakap ni Kate ang kanyang lola habang umiiyak ng malakas. Tahimik namang yumuko si Martin habang hawak ang orasan sa kanyang dibdib. Parang may bahagi ng kanilang buhay na tuluyang nawala. Ngunit sa kabila ng sakit, alam nilang may iniwan sa kanilang mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Isang pagmamahal na buong buhay na ipinaglaban ng kanilang lola. At isang aral na habang buhay nilang dadalhin. Na ang oras ay hindi sinusukat sa haba ng buhay, kung hindi sa pagmamahal na iniwan natin sa mga taong mahalaga sa atin. 3 taon ang lumipas matapos mawala si Lola Virgie. Marami nang nagbago. Ang dating tagpi-tagping maliit na bahay na inuupahan nila sa dulo ng eskinita ay unti-unti nang nabili ni na Martin at Kate. Ipinaayos nila ito. Hindi man ito naging malaking tahanan, naging puno naman ito ng alaala at pagmamahal. Sa sala, nakadisplay pa rin ang lumang orasan na nakabalot sa kupas na panyo. Hindi na yun gumagana. Ngunit kailanman ay hindi nila yun pinaayos. Dahil para kina Martin at Kate, hindi ang tiktak ng orasan ang mahalaga, kung hindi ang mga alaala sa likod nito. Isang umaga, maagang nagbukas si Martin ng maliit niyang talyer sa bayan. Sa wakas, natupad na rin niya ang pangarap niyang magkaroon ng sariling hanap buhay matapos ang ilang taong pagsisikap. Habang nag-aayos siya ng gamit, may batang lumapit sa kanya. Kuya Martin, pwede po bang magpatulong sa bisikleta ko? Ngumiti siya. Sige, tignan natin. Habang inaayos niya ang bisikleta ng bata, naalala niya si Lola Virgie. Naalala niya kung paano siya nitong turuan na huwag sumuko kahit gaano kahirap ang buhay. Samantala, si Kate naman ay nasa kolehiyo na. Working student siya sa umaga at estudyante sa gabi. Pagod man minsan, pero hindi niya nakalimutang umuwi kaagad upang samahan ng kanyang kuya sa hapunan. Isang gabi, habang sabay silang kumakain, napansin ni Kate ang lumang orasan sa ibabaw ng cabinet. Naalala mo pa ba nung gusto mong isanlayan? Natatawa niyang sabi. Napailing si Martin habang napapangiti. Ang tanga ko noon, no? Tahimik silang natawa. Ngunit maya-maya, naging seryoso si Martin. Alam mo, Kate, ngayon ko lang naintindihan ang lahat ng sinabi ni Lola. Patungkol saan, kuya? Tungkol sa oras. Napatingin si Kate sa orasan. Dati kasi, pagpapatuloy ni Martin, akala ko kapag may pera ka na, saka ka magiging masaya.
Pero hindi pala ganon. Tahimik lamang na nakikinig si Kate. Mas importante pala yung mga taong kasama mo habang lumalaban ka sa buhay. Unti-unting napangiti si Kate habang naiiyak. Siguro proud sa atin si Lola. Tumango si Martin. Sigurado ako. Maya-maya, tumayo si Kate at dahan-dahang kinuha ang lumang orasan. Maingit niya yung pinunasan gamit ang parehong kupas na panyo ni Lola Virgie. At habang hawak niya yon, parang muli niyang narinig ang boses ng kanilang lola. Mahalin niyo ang isa't isa habang may oras pa. Kinabukasan, bumisita sila sa puntod ni Lola Virgie. May dala silang maliit na bibingka, ang paborito nitong itinda noon sa palengke. La, mainang sabi ni Martin habang nakatitig sa lapida. Maraming salamat po. Hindi po namin sasayangin ang mga itinuro nyo. Dagdag ni Kate. Tahimik na umihip ang hangin. At sa simpleng sandaling iyon, parang naramdaman nilang kasama pa rin nila si Lola Virgie. Habang pauwi sila, sumikat ang araw matapos ang mahabang ulan. At sa loob ng kanilang tahanan, biglang umandar ng marahan ang lumang orasan. Nagkatinginan sina Martin at Kate. Pareho silang napangiti habang pinipigilan ng pagluha. Dahil minsan, hindi man natin kayang pigilan ang paglipas ng oras, may mga pagmamahal na kailanman ay hindi nawawala. At tulad ng lumang orasan na nakabalot sa kupas na panyo, mananatiling buhay ang alaala ng isang lola na buong pusong nagmahal at nagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Lumipas pa ang maraming taon. Mas lalo pang gumanda ang buhay ni Martin at Kate. Hindi man sila naging sobrang yaman, pero natutunan nilang pahalagahan ang simpleng buhay na puno ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Tuwing may problema, lagi nilang naaalala si Lola Virgie. Kapag napapagod si Martin sa trabaho sa talyer, naiisip niya ang matandang babae na hindi sumuko kahit nanginginig na ang mga kamay sa paggawa ng bibingka. Kapag naman nahihirapan si Kate sa pag-aaral at trabaho, naalala niya ang mga salitang minsang sinabi ng kanyang lola. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang pag-ambot sa pangarap, basta't hindi ka sumusuko. At sa bawat alaala, parang buhay na buhay pa rin si Lola Virgie sa kanilang tahanan. Isang Pasko, nagtipon-tipon ang kanilang pamilya sa maliit na bahay na minsang naging saksi sa kanilang kahirapan. May mga bata nang nagtatakbuhan sa sala, may tawanan, may kwentuhan. May init ng pagmamahal na matagal nilang ipinagdasal noon. Habang naghahain si Kate ng pagkain sa mesa, napansin ng maliit niyang anak ang lumang orasan na nakadisplay sa cabinet. Mama, kanino po yan? Napangiti si Kate. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang orasan na nakabalot pa rin sa kupas na panyo. Sa lola ko. Sagot niya. Bakit niyo po tinatago? Sandaling natahimik si Kate. Habang nakatingin siya sa orasan, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng tagpi-tagping bubong, ang mga gabing walang ilaw, ang iyak ni Lola Virgie, at ang sulat ni Daniel, at ang huling tiktak ng orasan sa ospital. Mahina siyang napangiti habang pinipigilan ng luha. Kasi, sabi niya, paalala ito na may mga taong handang ibigay ang buong buhay nila para sa pamilya. Tahimik na nakinig ang bata. Mula sa kabilang mesa, napangiti si Martin habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid. Alam niyang hindi kailanman mawawala ang bakas ni Lola Virgie sa kanilang buhay. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi namamatay sa pagkawala. Nananatili ito sa mga aral, alaala, at sa sakripisyong ipinapasa natin sa susunod na henerasyon. Maya-maya ay biglang tumunog ang lumang orasan. Napalingon silang lahat, at sa simpleng tunog na yon, parang muling nabuhay ang yakap ng isang lola na minsang naging ilaw ng kanilang tahanan. Isang lola na kahit wala na, patuloy pa ring nagpapaalala na ang oras ay mahalaga. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama ang mga taong mahal natin. Kaya habang may pagkakataon pa, magmahal tayo, magpatawad, at maglaan ng oras sa pamilya. Dahil balang araw,
ang pinakamahalagang maiiwan natin ay hindi pera, kung hindi mga alaalang kayang magpatibok muli ng puso sa bawat pagtiktak ng panahon. Ang kwento ni na Lola Virgie, Martin at Kate ay nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng pera, kung hindi ng pagmamahal, sakripisyo, at oras na ibinibigay natin sa ating pamilya. Ipinapakita rin ng kwento na maraming tao ang tahimik na lumalaban sa sakit at hirap ng buhay, habang patuloy na inuuna ang kanilang mahal sa buhay. Tulad ni Lola Virgie, may mga magulang at lolo't lola na handang isakripisyo ang kanilang kaligayahan para lamang mapabuti ang kanilang pamilya. Isa ring mahalagang aral ng kwento ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa oras, dahil kapag lumipas ang panahon at nawala na ang isang tao, hindi na natin maibabalik ang pagkakataong magmahal, magpasalamat at humingi ng tawad. At higit sa lahat, itinuturo ng kwento na kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may pagmamahal, pagkakaisa at pag-asa, may lakas tayong bumangon at magpatuloy. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung tagasaan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.